Marcos Kapitulo 3. At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at do'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalinggan siya sa araw ng Sabath, upang siya'y may sakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. At sinabi niya sa kanila, katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabath, o ang gumawa ng masama? Magligtas ng isang buhay, o pumatay? Datapwat sila'y hindi nagsiimak, at nang siya'y lumanggap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Fariseo, at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodayano laban sa kanya, kung paanong siya'y maipapupok sa nila. At si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad ay lumigpit sa dagat, at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea, at mula sa Judea, at mula sa Jerusalem, at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan, at sa palibot-libot ng Tyro, at Sidon, na lubhang maraming tao, nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsiparon sa kanya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong dahil sa karamihan, baka siya'y kanilang siksikan. Sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami, ano pat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasa salot upang siya'y mahipaw nila. At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangagpatira pa sa kanyang harapan, at nangagsisisigaw, na nangagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahan sa bundok, at tinawag niya ang balang kanyang maibigan, at nagsilapot sila sa kanya. At naghalal siya ng 12, upang sila'y makisama sa kanya, at upang sila'y suguan niyang magsipangaral. At magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro. At si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makatuwid bagay mga anak ng kulog. At si Andres, at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago, na anak ni Alfeo, at si Tadeo, at si Simon ang Kananeo. At si Judas Iscariot, na siya ring nagkanulo sa kanya. At pumasok siya sa isang bahay. At muling nagkatipon ang karamihan, ano pat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan yaon ng kanyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, sira ang kanyang bait. At sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, at, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya, at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, paanong mapalalabas ni Satanas si Satanas. At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian yaon. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, at magkabahabahagi, hindi siya makapananatili, kundi magkakaroon ng isang wakas. Datapwat walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao, at samsamin ang kanyang mga pag-aari, malibang gapyusan muna niya ang malakas na tao, at kung magkagayo'y masasamsaman ang kanyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila kailanmat sila'y mangagsasalita ng kapusungan. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumal-dumal na espiritu. At dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at, palibhasa'y nangakatayo sila sa labas, ay nangagpasugaw sila sa kanya, na siya'y tinatawag. At nangdikaw po ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kanya, narito,
Nang asa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka. At sinagot niya sila, at sinabi, sino ang aking ina at aking mga kapatid? At paglingap niya sa Nanggekaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito, ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki, at aking kapatid na babae, at ina.